At eto mga sir, natapos na natin tong Raider 150 Fi na kanina ay sobrang kalat ng wiring. Halos hindi na maisara yung kanyang headlight sa sobrang loaded na mga wire at may mga ballast pa at relay dito sa harapan. Another day, another wiring setup na naman tayo mga sir. Meron tayong customer ngayong umaga, Raider 150 Fi. Dinayo pa tayo dito sa Camarin North, Caloocan dahil nakita niya yung ating mga videos na quality yung ating wirings. Ang gagawin natin dito mga sir, full wiring setup. Meron niyang malakas na ilaw, malakas na busina, may anti-nakaw motor at merong switch na all-in-one function mga sir. At bukod doon, kasama na rin sa package yung paglinis ng mga wire dahil meron tong dati na naka-install na electrical accessories. So ito mga sir, silipin natin yung kanyang headlight kasi ito yung isa sa concern ni client. Yung headlight niya hindi niya na magamit ng maayos dahil nakatingala. Kung bakit nakatingala mga sir, dahil sa mga nakalagay sa kanyang head. So ito, buksan natin. Kung mapapansin nyo mga sir, dito lahat siniksik sa ulo. Andito yung balas, nandito yung mga relay na nakatanim. Tapos may napansin pa akong mali mga sir. Wag nyo pong gagawin yung ganito. Dito nilagay yung fuse sa ulo. Dapat to mga sir, ang proper na pag-install nito, dapat yan malapit sa battery. Kasi mga sir, pag nandito yung fuse mo, tapos nagkaroon ng short circuit dito, kunyari nabalatan, at dumikit yan sa bakal dahil ito ay positive at ito ay negative, hindi hinto yung short circuit mga sir hanggat hindi ito napuputol. Kasi wala yung fuse. Kung nandito ang fuse niyan, pag nag-short circuit dito, puputok agad yung fuse. Pero ito mga sir, pag dito yan dumikit or naipit dito, wala tuloy-tuloy yung mag-iinit yung wire hanggang magkaroon ng sunog sa motor nyo mga sir. Tapos ito pa, hindi tayo gumagawa ng ganito. Kung mapapansin nyo, tinip lang yung relay mga sir. Tapos ang pangit ng ginamit na relay, wala pang sakit. Ito mga sir, hindi naman ako sa naninira. Kadalasan yung mga ganitong gawa ay madalian. Tsaka kung mapapansin nyo yung wire, oh, pulbos. Yan yung mga sir, China wire. Kaya kung magpapa-install kayo, di bali nang medyo may presyo, pero sigurado naman kayo sa gawa kaysa sa ganito. Sayang lang ang pera nyo dyan mga sir. So ito yung mga install natin sa kanya, yung ating full package sa Raider Fi. Meron niyang anti-nakaw motor, meron niyang keyless start, may start mo yung motor kahit walang susi. Meron niyang alarm, meron din niyang silent mode. Ibig sabihin ng silent mode mga sir, ang mag-iingay lang yung remote. Tapos yung motor mo hindi mag-iingay, pero kahit sirain yung susian nun, kahit pagdikitin mga sir yung wire, hindi yan mapapaandar. Ito naman yung ginagamit natin na busina mga sir, original na Pia Loudhorn. Marami kasing pegi nito na lumalabas mga sir. Sa atin 100% urig yan. Money back guarantee mga sir pag pegi ang kinabit ko. Tapos Senlo X1 GT mga sir, 70 watts tong MDL na to. Tapos ang ganda ng lens niya, full lens. Ayan, buksan natin. Ayan, ang ganda ng packaging. Nakabalot pa yung mismong ilaw. Ayan, Senlo X1 GT. Tapos yung lens niya, sobrang solid. Ang lakas ng MDL na to mga sir. Tsaka matibay. Tapos ito yung install natin sa kanya na aftermarket switch, Honeywell switch version 2, all-in-one function mga sir. Ang ginagawa natin sa buttons na to, dual horn. Kasi yung starter niya, nandun pa rin sa stock. So ito yung ginagawa natin stock horn para hindi natin tanggalin to. Kasi yung iba tinatanggal yan. Or yung iba naman, naglalagay ng ibang pindutan para maging selector nung stock horn tsaka loud horn. Dito mga sir, mas maganda to. Kasi wala ka ng ibang pipindutin para magpalit ng busina. Ready na kagad. So stock horn, kunyari may kabatian ka lang sa kalsada, stock horn ang gagamitin mo. Tapos pagka ginigipit ka or ginigit-git ka ng mga truck or bus, ito gagamitin mo mga sir. Loud horn din, lalagyan natin yan ng rapid. So yan yung module nya sa rapid. Tapos may patayan ng headlight, may hazard, patayan ng park light, then may passing. Tapos ito mga sir, ginagawa natin to, tayong nag-convert nito as plug and play.
Kung mapapansin nyo mga sir, napakaganda ng pagkakagawa niyan, pati yung convert. Saktong-sakto lang sa haba nung mga wire. Hindi yan nakapalupot sa head. Kasi yung ibang nabibili nito mga sir, sobra-sobra yung haba ng wire. Kasi yan, may relay yan. Ito mga sir, 100%. Hindi natin mapupundi yung headlight nyo. Kapag napundi yung headlight nyo at ito ang ginamit, papalitan ko ng brand new mga sir. Basta ako ang nagkabit ha. Tsaka ito mga sir, hindi talaga ako nagbebenta nito. Exclusive lang to sa mga nagpapagawa sa akin. So yan, converted siya as plug and play. Tayo ang may gawa nito. Kasi ito mga sir, ano to, universal. Pag bumili kayo nito, hindi naman to plug and play sa mga motor. Pino-convert pa yan mga sir. Tsaka ito ang kagandahan, yung iba kasi nagko-convert nito, sinisira nila yung socket. So ito mga sir, makukuha ni customer yung buong-buo niya na switch. Hindi natin sisirain yan. Para kung sakaling gusto niya ibalik, wala magiging problema, plug and play pa rin. So yan mga sir, bago tayo mag-wiring, nililinis muna natin yan. Pinapakintab natin yung chassis. Nga pala mga sir, itong motor na to, pinagkatiwala sa atin, iniwan. So yan, wala si client. Pero kahit na ganun, kahit iiwan sa atin yung motor mga sir, ginagawa natin yan na quality. Kasi yun yung trademark natin mga sir, malinis at maayos kahit iwanan pa ni customer yan. So ayan mga sir, simulan na natin to, tapos update ko kayo sa mga ginagawa natin sa proseso. Let's go. A few moments later. At eto mga sir, natapos na natin tong Raider 150 Fi na kanina ay sobrang kalat ng wiring. Halos hindi na maisara yung kanyang headlight sa sobrang loaded na mga wire at may mga ballast pa at relay dito sa harapan. Tsaka nagdagdag pa tayo ng mga electrical accessories mga sir. Marami tayong in-install, pero kahit ganun ay nagawa natin na ganito kalinis. Parang stock settings lang at wala pang ginagalaw, pero sobrang loaded na siya. Halos lahat ng pwedeng i-install dito sa Raider Fi mga sir, in-install na natin. Ang una nating in-install mga sir, Zenlo X1 GT 70 watts na MDL mga sir. Tapos kinonvert na natin to ng aftermarket switch na Honeywell switch version 2 mga sir. Tapos ginawa natin yung plug and play. Hindi natin sinira yung stock switch nya. Makukuha ni client yan ng buong buo. Yung iba kasi nagko-convert mga sir, pinuputol yung socket tapos yun yung nilalagay sa switch. Tayo mga sir, nag-provide tayo ng sarili nating socket. So ayan mga sir, napakalinis. Simula yan dito sa may headlight, then dito sa steering. Kung mapapansin nyo mga sir, napakalinis nyan. Tapos safety yung wire. Yung ginamit natin na wire dyan mga sir, Japan wire. Tapos hinihinang natin, after hinangin mga sir, babalutan natin ng tape. Tapos susuksukan natin ng shrinkable tube para talagang walang loose connection. Tapos yung bungkus ng wire, tetapan natin yan ng makapal. Tapos lalagyan pa natin ng braids. So ayan mga sir, kahit magpapalit kayo ng ball race, walang magiging problema. Kasi yung protektado yung ating wiring. Hindi yan magagasgas sa chassis. So ayan mga sir, one line setup, napakalinis niyan. Tapos ito naman yung ating busina, original na PIA loud horn. Ang pagkaka-mounting natin mga sir, maganda. Meron niyang clearance, hindi yan nakadikit sa makina. Siyempre naka-terminal yan para kung gusto magpalit ng busina, wala nang magiging problema, plug and play na lang. Tapos ayan mga sir, naka-brakes din yan, yung kanyang linya, para kahit kumiskis yan sa bakal, walang magiging problema. So ayan mga sir, napakalinis niyan. Wala kayong makikita ng mga nakakalat na wire or mga balagbag na relay. Doon naman tayo sa kabila. Ayan din yung busina niya sa kabila, safe na safe mga sir. Tapos may clearance sa makina. Ganun din mga sir, naka-terminal, tapos naka-brakes. So yung gawa natin mga sir, pang matagalan. Walang expiration yan mga sir. Kung may masira man, mga switches lang. Pero sa wiring, solid na solid yan mga sir. Sulit ang bayad nyo. Bukod sa napakalinis, talagang maganda yung proseso. Hindi natin shortcut. Dito naman tayo sa may bandang battery. Ayan yung bandang battery niya mga sir, napakalinis. Hindi tayo naglalagay ng relay dito mga sir. Dito natin pinwesto yung kanyang two-way alarm system, anti-nakaw, anti-agaw motor at merong keyless start. Meron ding silent mode alarm.
So safe na safe yung motor nyo mga sir pag meron kayo nito. Ang kagandahan pa mga sir, pag tayo nag-i-install ng two-way alarm system, ginagawa natin yung plug and play. So ito mga sir, ito yung kanyang socket. Kung sakali man masira yung alarm, plug and play na lang. So ayan yung linya niyan, naka-built in na sa harness ng Raider FI. Hininang natin isa-isa. So kung sakaling gusto nyong magpalit ng ibang klaseng alarm, isa lang naman yung diagram mostly mga sir. Or kung masira man to plug and play, hindi na kayo magpapa-wiring. Tsaka ang kagandahan, pag tayo nagwa-wiring mga sir, hindi natin tinitipid sa pyesa. Kung mapapansin nyo, hindi natin yan basa-basa iniipit lang sa tornilyo. Ang bawat load natin meron niyang sariling negative. Yung iba kasi mga sir, kumukuha sa body ground ng negative. Pwede naman yun mga sir. Pero mas maganda kung may sariling linya lahat ng loads. So ito mga sir, dalawang wire to. Yung isang wire tumakbo sa loud horn, yung isang wire tumakbo sa MDL mga sir, sa ilaw. Sa positive ganun din. So dalawang wire din. Yung isang wire tumakbo sa MDL at sa loud horn. So may fuse ang loud horn at MDL. Tapos tumakbo yan sa relay. Ito naman yung ating relay, yung placement ng ating relay mga sir. Parang kasama siya ng sistema ng motor. Hindi natin basta kung saan sa lang nilalagay yung relay. Ito mga sir, ang pinakamagandang pwesto para sa akin. Nakatornilyo yung kanyang relay socket. Tapos ang ginagamit natin na relay mga sir, Denso made in Japan. Solid na solid tong relay na to mga sir. Ginagamit to sa mga kotse. Nandito naman yung ating rapid module. Ayan yung pagkakagawa natin mga sir. Solid at malinis at hindi natin tinipid sa pyesa. Ganyan tayo gumawa dito sa Gerald Works mga sir.